So, hindi naman po ako makasali. Siyempre, kahit pa paano. Oo nga, matagal na nga po akong nagtatrabaho. Matagal ko na po itong trabaho. 3 years na po. Mga 3 years na po ako. Pero, so ngayon ko lang po ngayon ko lang po parang nakasama ang mga opisyalis ko, ang mga aktibo. Ngayon ko lang po namin nagagawa itong mga namin, active namin. Pero ibig sabihin, matagal na po ito at 3 years ko na po itong na trabaho. Kaya nga po ito nabuo. So, ang Ever Family Friends Forever po, gusto kong sabihin sa inyo kung paano nagkaroon ng Ever Family Friends Forever. Bayaan niyo pong ipaunawa ko at basahin ko sa inyo lahat yung ibig sabihin po nito. Ayan, kung bakit meron pong Ever Family Friends Forever, bakit po, ano po ba ang Ever at kailan po ba ito itinatag at sino ba ang nagtatag nito. Ito po, bayaan niyo pong basahin ko. Itinatag noong May 28, pakinggan niyo po May 28, 2022, ng inyong lingkod. Sino ba ang inyong lingkod? Ako po yan, Berhina Diaz, ayan. Sa kalaman ng aking first gentleman. Sino ba ang aking first gentleman? Siyempre yung asawa ko, Bilas Hermana Diaz, ayan. Ang aking asawa, kaya ngayon, ito established na dahil tayo po ay may 1,806 videos na. So, at ito po ay may 1,141 top track sa playlist sa YouTube. Kasabay ng ako ang daddy mga anak at mga kaibigan, ginawa ko po ang page na ito na ngayon ay kinikilala dahil ngayon po ay may 393 followers na at 80 likes sa Facebook at may 119 members sa GC natin na pinamamahalaan ng aking butihing Martial na si Rodrigo Alonza. So, yan siraan yan, Lester. Ano ba siraan? Kung kaya lang siraan katayin yan. So, ito nga po, tuloy-tuloy lang po ating live ayan. Ang kasaysayan po ng Ever Family Friends Forever ay kung paano nagkaroon nito at kailan ito itinatag. Ito po yun, napakaganya po mabutihan. Ako po si Ginang Berhina Diaz ng Barangay Jacinto Lambreras, GMA Cavite, presidente at founder ng samahang Ever Family Friends Forever. Nagsimula po ito noong napansin ko na hindi ako masaya, parang may kulang sa aking buhay. Maliban sa asawa ko at mga anak ko at pamilya ko, parang hindi kompleto ang aking buhay kung walang kaibigan. Kaya, nung magkasama-sama kami ng 4 kong kaibigan, si Annabel, si Ever Milagros Gabaw, si Ever Julie Alvarez, tsaka ako na inyong lingkod, Ever Berhina Diaz, doon ko po napag-isipang buuin ito. Kaya nagkaroon ng Ever Family Friends Forever. Sa kasamaang palad, sa wakas na nakumpleto na po ang buhay ko. Kaya lang, nung dumating sa pagsubok, ang 4 na magkakaibigan, ang ganyan po ito 4 na magkakaibigan, dahil yung 3 kaibigan, inaasahan ay nagkaroon ng hindi magagandang unawaan, kaya nabuwag ito. Pero di ako nagpatinag dahil hindi ako nagpatinag dahil kaibigan ako. Noong May 28, 2022, dumami ang aking mga kaibigan online, maging sa buong mundo, na kaya tinatrabaho ko ito sa pamamagitan ng vlog ko na ginawa ko. Ito'y mag-isa kasama ang aking mga kaibigang tapat at mga nalalapit na sa akin. Kaya dahil sa ito'y sumikat na at established na dahil ang Ever Family Friends Forever ay may 1,806 videos na at may 1,141 top track sa playlist. May 118 members sa GC, kaya ngayon ito ay patuloy na naman mayagpag sa buong mundo. Saksi
sikat na ang ating April Family Friends Forever. Ang kilalanin sa buong mundo at patuloy ito hanggang sa kauli-ulihang henerasyon. Ano flavor niyan? Sa kauli-ulihang henerasyon. Kaya ngayon, May 28, 2022, anniversary nito, kaya mabuhay ang April Family Friends Forever. Mabuhay po tayong lahat. Ayan, nag-shout out po sa lahat. Ayan, may mga viewers tayo. Ayan, Vice President Roxanne Makiñana, 3 points. Ayan. Shout out sa'yo, Bes. Ayan. Ito naman po ang gusto kong i-shout out sa inyo. Ito po ang mga possible na members ng F4 na aming tatrabahuhin po. Pero hindi pa po talaga, kahit po nasa master list na po tayo, at kahit nandito po tayo, kung wala pa po tayong form na pipidapan, at wala po tayong 100 registration, ibig sabihin, hindi pa po tayo talagang member. Gusto ko pong shout out ang ibala asawa ko. May madali ka dyan. Siyempre, ang first gentleman, Pedasi Diaz. Ayan, kasama ang aking mga anak, ang aking mga kaibigan. Ayan. Siyempre, shout out sa aking Vice President, Roxanne Makiñana. Treasurer, siyempre, Marilyn Argonza. Shout out po. Shout out din sa aking secretary. Siyempre. At siyempre sa aking auditor, Pebelio. Ayan. Shout out po sa ating mga advisor na pumirma na po. Ito na po sila. Hindi po ako nagbibiro. Ibig sabihin, nagustuhan po nila ang patakaran, nagustuhan po nila ang layunin, nagustuhan po nila ang aming grupo. Kaya, sila po ay napapayag ko na maging advisor ng F4 Family Friends Forever. Shout out po sa aking Madam Cherry Alcampado. Ayan, nakapirma na po siya. Si Madam Ona Birata, ayan, nakapirma na rin po. Siyempre si Honorable Dennis Ayala, nakapirma na rin po siya. Siyempre si Ninong ko, hindi ko pa nakakausap, pero hindi ko lang alam kung papayag siya. Pero alam ko, papayag ko Ninong. Siyempre, ang aking asawa, number 1 din, number 1 advisor yan, dahil siya naman nung sumusuporto sa akin. At saka si Rodrigo, si Marshall Rodrigo Argonza, isa po siya sa advisor din. Napipisil ko nga po si Madam Mayor Bilata, Mayor Maricel Chibarria Torres, pero hindi ko pa po siya nakakausap. At saka si Vice Mayor si Vice Mayor Mike Bilata. Kaya lang hindi kami magkakataon. Kaya nga, dito lang po, first come first serve. Kung sino lang po yung nakapirma dito, siya lang po ang kikilalaman. Ayan. Pero, gusto ko pong paalam sa inyo, ito po ang aking master list. Napaka-importante po rin po ito. Kahit wala pa po tayong kasi dito po tayo bumabase. Yung attendance po araw-araw na po kami lumalakad, pag kami meeting dito po. Ipapasok po lahat yan dito, ipapasok po dito yan sa master list. So, hindi naman po apurahan na pirma kayo ng form. Talagang wala namang problema. Kasi hindi naman po ito sa pilitan. So, ibig sabihin, kaya lang kasi, masasabi lang talagang certified kayo kung meron na kayong form na pinitapan. Kahit ako, hindi pa rin ako certified kasi wala pa naman akong form na pinipilapan. Pero meron po tayong form. Magkakaroon po tayo at saka ilalagay po natin to sa legal. Ilalagay po natin to kasi ipapasok ko po to sa SEC. Kasi ito pong ito pong F4 Family Friends Forever. Ito po yung pinakalayunin po nito. Bayaan niyo pong basahin ko ang layunin po nito. F4 Family Friends Forever, ibig sabihin, ang layunin po nito ay mabuting pagkakaibigan, pagkakaisa, pagmamahalan, habang buhay na pagkakaibigan, walang iwanan at walang sukuan. Ibig sabihin, hindi po tayo nabase sa pera, hindi po tayo nabase sa kung ano namang bagay, hindi po tayo nabase sa kung ano lang meron tayo, yun lang po ang ating. Ang importante po sa atin, yung makumpleto ang ating buhay kasi hindi po tayo mabubuhay ng nag-iisa sa mundo. Kahit sabi mo may asawa tayo at mga anak tayo, pag wala tayong kaibigan, kumbaga hindi kulang ating pagkatao. Kaya, sa aking mga mahal na kaibigan, mga tapat mong kaibigan sa buong mundo, dito sa Barangay Santo Lumberas, Mediran de las Alas, sa lahat ng mga kaibigan ko sa personal collection, sa aking Facebook, 8.2k followers, ayan mga kaibigan ko, sa aking YouTube, 1,260 subscribers, ayan, syempre mga kaibigan ko na yan, sa aking mga
mga kaibigan TikTokers, sama na po natin yan kasi marami na rin po akong kaibigan dyan. So, mga kaibigan ko labas at loob ng social media, mga kaibigan ko online, mga kaibigan kong tapat, ibig sabihin, importante po sa akin ang pagkakaibigan. At dito po sa kaibigan, hindi porket, syempre pagkakaibigan po tayo, hindi po porket marami akong kandidato na ipinapo sa harapan ninyo, marami akong kandidato na ipinakikita sa inyo, parte lang po yan ng aking pagiging vlogger. So, as a vlogger, ako po ay nasa media entertainment po. Yan po ang aking category. So, ibig sabihin, pag sinabing entertainment, nag-entertain po ako. Katulad na, mga social media influencer, sabi nag-influence ako ng mga bagay-bagay na pwede kong mai-offer, para sa ikaganda ng ating grupo. Sa ikaganda ng mga bagay-bagay dito bagay sabihin, mga mga bagay na pwede kong i-offer, mga bagay na pwede kong magawa. So, makapaghikayat ng mga tao tungo sa mabuting layunin, makapaghikayat ng mga taong mahal ko kahit na paano, katulad ng aking grupo. Siyempre, kaya po, yung grupo ito, itinatag ko po ito noong May 28, 2022 para mabuo na po ang aking pagkatao. Dahil kahit pa po sabihin mo sa akin na bigyan kita ng 1 milyon, bigyan kita ng maraming pera, bayaran mo ako, hindi ko po yung matatanggap. Dahil kahit kailan, prinsipyo lang po ang meron ako at hindi ko po yun ibibenta. Kayo po ang prinsipyo ko. Kung magkakapera po ako, kung aasenso po ako, kung aangat po ako sa buhay, gusto ko po sa malinis na paraan. Yung hindi po ako nanlalamang, hindi po ako nandadaya, at hindi po. Gusto ko po pantay-pantay. Dahil ako po ang tao na marunong magmahal. Marunong magmahal sa kapwa. Yan ang isang bagay na meron ako, may pinagkaloob sa akin ng Diyos. Yung marunong ako magmahal. Na kahit nagagalit na ako, na kahit naiinis na ako, na kahit sinisira na ako, na kahit tinatarantado na ako, hindi ko pa rin makuha magalit sa isang tao. Dahil importante sa akin yung nararamdaman ko at nararamdaman ng kapwa ko. Ayokong makapanakit ng damdamin ng kapwa ko. Kaya kahit nasasaktan na ako, pikit mata kong tinatanggap ito. Sa grupo ko, hindi ako nagtatanggal. Kahit anong sama ng isang tao, hindi ko magagawang tanggalin. Bagkos nagdadagdag. Dahil ang isang tao, once na tinanggal mo, dahil masama siya, lalo mo lang siya binigyan ng pagkakataon na maging masama, lalo mo lang siya binigyan ng pagkakataon na hindi na makabawi, na hindi na makabangon, lalo mo lang siya binigyan ng pagkakataon na magrebelde. Kumbaga sa isang pamilya, sa isang magulang ako, at lahat kayo yung mga anak ko. Hindi ko kaya, may suwaila kong anak, hindi ko kaya na porket tinakwil ko ang isa kong anak, tuluyan ng hindi ko na mamahalin at hindi na ako maghahangad na magbago siya at hindi na ako naghahangad na bumalik siya sa akin. Tulad ko, isa akong ina. At lahat ng mga nasasakupan ko, anak ko. So, kung meron man pasaway sa teritoryo ko, kung meron man pasaway sa grupo ko, ibig sabihin, hindi ko kailangan magalit sa kanya, hindi ko kailangan basta tanggalin siya. Kasi, gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon na kahit pa paano na mabigyan siya ng pagkakataon na yung kinaiinisan niya, kinagagalitan niya, ibig sabihin, hindi pa na ganun kasama. Gusto ko na, kumbaga, kaya pa rin siyang tanggapin. Paano niya maitutuwid ang pagkakamali niya kung mismo tayo, mamaliin pa rin natin yung ginagawa niya? Antayin na lang natin na siya mismo ang kumawala. Antayin na lang natin na mismo siya yung umalis at magpaalam ng maayos. Pero, kung sakaling dumating sa punto na maisip niya na kailangan din niya yung grupo, hindi po natin siya pwedeng tanggalin. Mag-aantay lang po tayo sa kanyang pagbabalik nang sa ganun, baka malay mo pagbalik niya, maayos na siya.
Ang target po natin dito ay pagkakaibigan habang buhay. Magkabigkis-bigkis. Makasama ko lahat ng mga taong mahal ko, mga kaibigan ko sa buong mundo, mga kaibigan ko sa tabi-tabi dyan. Gusto ko makasama ko sila lahat. So, kaya binuo ko po itong page na ito. Pag sinabing effort, friendship, family, pamilya ko, forever. Pagkakaibigan, friendship, family, forever. Hindi po ito bumabatay sa apat na tao lang po. Lahat ng mga tao sa paligid ko, lahat ng mga taong may kaugnayan sa akin, lahat ng mga taong mahal ko, lahat ng mga taong naniniwala sa akin, kakayahan, para sa akin, tatawagin kong effort. Kaya, kung nakikita niyo man na may mga kandidato, kung nakikita niyo man na may mga politiko na pumapasok sa atin, hindi nangangahulugan na binibenta ko na yung dangal at prinsipyo natin. Natural, mga tao sila, mga kaibigan ko sila, mga kakilala ko sila. As a vlogger, trabaho ko po ito na mag-entertain. Pero hindi ko po sinasaklawan ng inyong karapatan dahil lahat po tayo may karapatan pumili ng ating gusto. Hindi ko po yung pwedeng saklawan. Ang effort po ay tumutulong at handang tumanggap ng tulong para sa kabutihan ng lahat. Kaya, sana maintindihan ninyo kung lahat, hindi po ako balingbing na tao. Kung lahat ng mga tao ay kasama sa vlog ko, kung lahat ng mga kandidato ay sinasama ko sa post ko, ibig sabihin, para sa akin pantay-pantay lahat. Wala akong kinikilingan, nagkataon nang natrabaho ko to, at vlogger ako, kailangan pantay-pantay ang pagmamahal ko. Ngayon, sa akin naman, katulad ng mga napipisil kong hindi porket napisil ko sila na ipasok sa grupo ko, ibig sabihin, sila na yun. Yun na yun. Pero ako na lang po ang nakakaalam sa sarili ko kung sino talaga ang karapat dapat. Pero hindi ko po yan kinukuha sa inyo dahil karapatan niyo po yan. Ang mga kaibigan ko, katulad ng mga ibang pumasok, mga advisor, pumapasok sa ating grupo, ibig sabihin, handa ko sila, kung lalapit mo sila dahil gusto nilang tumulong, at handa rin naman tayong tumanggap ng tulong, hindi naman nangangahulugan na panghihimasukan ko kung ano yung gusto ninyo. Ipakikilala ko sila, sila na yung bahala na kung paano nila dalhin yung sarili nila. Basta ang mahalaga, lahat pinopromote ko. Wala akong kinikilingan. Kayo pa rin po ang magdedesisyon, kayo pa rin po ang masusunod, at ang ballpen nyo rin po ang masusunod. Dahil hindi po ako pwedeng mangako. Wala po tayong ipinapangako. Dahil hindi po ako pwedeng mangako para sa inyong kapakanan. Dahil ayoko pong dumating ang araw na masisi ako kung bakit natalo ang bayan. Bakit natalo ang taong dinadala ko. Hindi po niyo ako pwedeng susihin. Kaya gusto ko, pantay-pantay tayo. Lahat, kahit pa sino, kalaban man o magkakabate, magkakasundo, pwedeng pumasok sa grupong F4 Family Friends Forever. Dahil pagtapos naman yan, yung mga kandidato na yun, election yan, tapos yan, galit-galit lang yan, pansamantala lang yan. Pagtapos naman yan, bati-bati na ulit yan. Ganun lang po ang buhay. So, hindi po natin dapat tinotolerate na porkit kalaban natin, kalaban ng grupo, ganun, gagalit na kayo. Pati mga gumagalit na rin po. Huwag pong ganun. Kasi, hindi porkit na kalaban ng ang kalaban niya na rin. Hindi po pwedeng ganun. So, ibig sabihin, dapat matututo po tayo makipagkapwa-tao. Yun po ay importante sa F4 Family Friends Forever, marunong makipagkapwa-tao. Yun po. Yun po yung bagay na dapat alam nating lahat. Bawal din po yung bully. Mambubuli ka sa kapwa mo at gagamitin ng GC para sa sarili mong kapakanan. Mag-chismisan kayo, mag-ano kayo, wag na po niyo dadalhin. Kung kayo po ay maglilep, kung kayo po ay hindi niyo na po gusto ang nasa GC kayo, hindi niyo na po kailangan na maglilep kayo ng okay lang maglilep kayo basta mayroon kayong permission. Hihingi po sana kayo ng permission para kahit paano naman. At kung ano man po yung dahilan ninyo, igagalang po natin. Hindi niyo po kailangan na dahil naiinis lang kayo, nagagalit kayo, kaya kayo naglilep. Huwag naman po sana ng ganyan.
kung sakali nga, dapat hindi na kayo sa GC nagsasalita ng ganyan na mag-let kayo. Meron po tayong messenger na private. Pwedeng ako mismo ang mag-remove sa inyo. Hindi nyo kailangan na mag-let kayo na hantaran na gagawin nyo. Hindi kailangan mag-away-away tayo, magkakaroon kayo ng kaaway sa GC. Pangit po yun. Tayo po ang natin dito, ang sentro po natin dito, pagmamahalan. Walang iwanan, walang sukuan. Ngayon, kung gusto nyo mag-let, wala naman po problema, hindi ko pa rin po yung sinasaklawan. Pero kahit anong oras nyo bumalik sa grupong ito, dalawang kamay pa rin kayong tatanggapin. Pag napag-isip-isip ninyo na kailangan nyo kami, na kailangan nyo ang grupo, dalawang kamay kayong tatanggapin. Sa Effort Family Friends Forever po, wala pong politika. Lahat po kaibigan. Lahat po handang tulungan at handang tumanggap ng tulong. Wala po tayong religion. Malaya po tayo kung sino yung gusto nating iboto, kung sino yung gusto nating makasama, kung sino yung gusto nating i-welcome. Malaya po tayo. Malaya din tayo na kahit anong religion natin makapasok sa grupong ito. Ang importante lang po na malinis ang ating kalooban. Ang importante lang po marunong tayo magmahal. Ang importante lang po marunong tayo makipagkapwa-tao. At higit sa lahat, may takot tayo sa Diyos. Nang sa ganon, hindi tayo malihis. Sama-samang pagkakaisa, sama-samang pagmamahalan, sama-samang pagkakaibigan at tungo sa mabuting layunin. Kaya dito, hindi ko pinapayagan ang may sariling interes sa effort. Gagamitin nyo ang effort para sa sarili nyong kapakanan, hindi po ako papayag. Dahil ang effort po para sa akin, tayong mga grupo, tayong mga kaepuran, ay malinis ang puso. Kaya lahat ng mga officer ko na nandito at mga member ko na minsan gusto umatin, minsan gusto hindi ko po kayo pinipilit. Katulad ng sinasabi ko, malaya po tayo sa effort. Kahit isang beses na kayo umatin, kaya lang, sayang po yung mga mararanasan nyo na kahit minsan sana pag may mga okasyon tayo, katulad ng sa May 28 anniversary po natin, yan po sana ang wag nyo hindi puntahan kasi kumbaga minsan lang sa isang taon na magkasama-sama tayo. Ngayon po sa Abente po, meron po tayong General Assembly ng pangkalatan sa Kaikuran. Lahat po ay welcome at may mga bisita po tayong darating. Pero katulad nga po ng sinasabi ko, kayo pa rin po ang may karapatan sa boto nyo. Dahil sila mga tao, mga kaibigan ko, nagkataon mga kaibigan ko, mga kakilala ko, dahil ako'y vlogger, lahat ng gusto pumasok sa grupong ito ay welcome. Kaya sana maintindihan ninyo na hindi porket marami akong kaibigan dyan ng mga politiko, akala nyo, binibenta ko na ang dangal nyo. Dangal natin ang dangal natin lahat. Kasi importante sa akin ang aking dangal. Dangal ng asawa ko na pinagkatiwala sa akin, dangal ng mga anak ko, pamilya ko, at dangal natin lahat. Kaya hindi ko po ibinibenta ang aking prinsipyo. Kayo po ang aking prinsipyo. Kayo pa rin ang masusunod, kayo pa rin ang may karapatan pumili ng gusto niyo. Ngayon, ikinagagalak kong ipaalam sa inyo lahat na tayo ay parami na po. Gusto ko pong ipaalam sa inyo na ang Effort Family Friends Forever ay hindi po basta-basta. Dahil ito po ay magpapatuloy sa kahuli-hulihang henerasyon kahit wala na ako sa mundong ito. Hindi na mawawala ang effort dahil yan ay naka-public group po yan. So, ibig sabihin, yung mga ginagawa ko ngayon, dapat nyong pag-aralan, dapat nyong intindihin dahil darating sa punto na mawawala ako sa pagka-presidente at pwedeng may humalin na sa akin, pati mga opisyalis pwedeng dahil hindi naman habang panahon buhay ako. Ang tanging magiging ko lang na hindi ako mawawala
ay yung pagiging founder ko. Dahil ako nga po ang nagtatag nito. Kaya, kinakain na ako ng lupa, pero ang F4 Family Friends Forever, walang kamatayan. Hindi basta-basta. Kaya sana lang, mga kaibigan, labas at loob ng social media, mga taong mahal ko, mga kaibigan ko sa buong mundo, mga anak ko at asawa ko, sana lang lagi nating iisipin na may Diyos tayo, na may Diyos tayong nagmamahal sa atin, may Diyos tayong nakatingin sa atin, inaalam kung ano ba yung ating nasa damdamin. Kaya kailangan nating maging mabuting tao, kailangan nating magmahal sa kapwa natin. Iwasan natin yung makapanakit po tayo ng damdamin ng kapwa natin. Dahil ang importante, yung salitang pagmamahal. Dahil yan po ang isa sa ating layunin sa ating F4 Family Friends Forever. Pero ito nga po, bukod sa ating layunin, meron pa rin po tayong patakarang tinatawag. Ito po. Patakaran po, bawal po ang bully, katulad na sinabi ko sa inyo, sa samahan. Ang bawat kaanib, kailangan may takot sa Diyos, nang sa ganon, walang malilihis. Tama naman ako, diba? Number 3, marunong makipagkapwa-tao, marunong magpahalaga sa damdamin ng bawat miyembro o ng bawat kasapian. Maintindihin at hindi palaaway. So, ibig sabihin, hindi tayo dapat lagi tayo may kababaang loob, hindi tayo maging palaaway. Iiwasan natin ang makipag-away. Iiwasan natin ang maging masama ang ugali. Walang religion, kahit sino pwede. Handang tumulong at handang tumanggap ng tulong at suporta para sa ikabubuti ng nakararami. Ayan. Lahat ng transaksyon kailangan laging sa center meeting pag-uusapan. Saan po ba yung center meeting natin? Sa ngayon pa po, dito lang muna po tayo, sa tabi ko, kasi dito yung presidente nyo, dito lang muna po tayo. Pero habang wala pa po tayong talagang meetingan, opisina, pero magkakaroon po tayo yan. Bawal maningil sa labas ng center meeting, lalo ito'y lingid sa kaalaman ng presidente. Sino ba ang presidente nyo? Diba ako? Kung wala ako, pwedeng humalili ang aking vice president para sa ikagaganda para sa pangangailangan ng mga kasapian. Sikaping magkaroon ng pondo ang ating samahan. Narinig na yan. Pondo. Kailangan sa ating samahan. Talagang baby namin Bawal gamitin ng F4 sa sariling kapakanan. Ayun po, bawal po gamitin yan. Kung ano man po yung mga pinaplano ninyo at gagamitin nyo yung F4, hindi po pwede. Tututulan ko po yan. Wala po kayong karapatang gamitin ng F4 para sa sariling interest ninyo. Lahat ng opisyales dapat makikipagtulungan sa mga gawain ng F4. Ito na po ang ating master list. So, ito na nga po, nakapirma na po ang ating vice president. Ibig sabihin, alam niya po na may obligasyon siya sa F4. Ang ating treasurer, Marlon Algonza, ay nakapirma na rin. Ang ating auditor, si Pebelio, nakapirma na rin. Siyempre, nakapirma na rin po ang ating mga advisor, Henry Algonza, ayan na po. Cherry Alcampurado, ayan na po, nakapirma na po si Madam Ona Birata, nakapirma na po si Cons Dennis Ayala, nakapirma na rin po. Siyempre, si classmate ko, Ulito Villanosa, nakapirma na rin. Siyempre, ang hindi nila nakakapirma yung ninong ko, si Arnold Mendoza, dahil hindi pa kami nagkakausap. Siyempre, yung asawa ko, papipirmahin ko rin yun. Advisor din yun. Ayan na po, ang master list. Diyan na po yung contact number, yung address, ayan. Tapos yung pangalan ng firma.
dito po, pag kami lumalakad, naghahagilap kami ng tao, ayun naman po yung mga pirma ng tao. Kasi pag dito mag-a-attendance sila, dito sila mag-a-attendance. Tapos, ililipat ko na lang po din sa master list. Kung totoo silang secretary sana ang gagawa nito, kaya lang medyo busy, tsaka parang mukhang bawal yata sa kanila yung ginagawa nito, kaya hindi siya gaano makapag-active. Pero ayaw naman po umalis siya sa samahan dahil hindi niya kami kayang talikuran. Ayan. Makita niyo po ba yung mga pirma ng tao na yun? Madami na. Ayan. Shout out nga pala kay Madam Lloyda at saka kay Honey Grace ng Portal Mall. Ayan, ang dance instructor ng Ever Family Friends Forever. Siya po ay magiging dance instructor. Nakapirma na rin po sila sa master list. Ayan, si Madam Lloyda, Madam Lloyda Libero. Siya po, shout out po sa iyo. Ayan, Madam Lloyda ng pinakamagaling, pinaka-sexy sa Zumbager. Ayan, siya yung reyna ng Zumbager at saka dance instructor po ng Ever Family Friends Forever. Shout out sa aking kaklase, sa aking classmate, way back elementary pa ako, magkaibigan na kami, magkaklase na kami ng Barangay de las Alas. Ayan, Kapitan Julito, Honorable Kapitan Julito, sabi na sa F4. Hindi nga tayong leg, ma. Buto lang ako, kaya. Gapo natin na. Kulit naman ito, nakita niyo naka-live ako. Dosi lang. Buwisit talaga ito eh. Minuto mo lang ba? Hugunin na lang, 30. Gulay na lang. Oo, gulay na lang. Ano ba yan? Ayan, tuloy-tuloy lang po ang ating live. Ayan. Shout out din kay Madam Ona Birata. Ayan, ang aking advisor. Nakapirma na po siya. Advisor po ng Ever Family Forever. Shout out din po kay Cons Dennis Ayala. Ayan. Advisor na rin po. Certified advisor na rin po siya ng Ever Family Friends Forever. Shout out din kay Ever advisor Henry Argonza. Ayan, si Rodrigo Argonza. Shout out po sa iyo. Aming Marshall. Shout out din kay Madam Cherry Alcamporado, 3 points. Si Madam na mahal ko, ayan, ng DSWD. Super close kami yan. Siyempre, shout out din po kay Ninong, sa aking Ninong Arnold Mendoza ng Barangay San Sombreras, Barangay Captain po siya. Shout out din kay Kapitan Bebot Iso ng Barangay Madiran. Siyempre, ayan. Shout out din sa mga kaepuran ko dyan sa Barangay Liberas, sa Madiran, ayan. Shout out sa aking treasurer, si Marlene Algonza, ayan. Shout out po kay sa aking auditor, Pebelio, ayan. Shout out po sa iyo, ayan. Shout out sa aking friend, Angela Crisostomo, ayan. Shout out. Shout out sa aking mga mahal dyan sa buhay, lalong-lalo na sa asawa ko, ayan. Bedanzo Romano Diaz, sa aking mga anak, si Mary, si Michael, si Macmac, si Melvin, si Morris, si Mariel, si Miller, si Saidi. Ayan, dito po siya. Shout out din po yung aking mga apo dyan, si Pempeng, si Alice, si JM, at si Coco nandito. At ang The Gifted Vlogger, Nathan, andito po sa tabi ko. Malapit na po siya mag-isang taon, mag-birthday na po siya, mag-1 year na po siya. Imbitado kayo kahit walang handa.
Ito lang ganda. Sana nga may pera tayo para kahit paano kasi unang birthday ng ating gifted. Kumbaga siya yung hahalina. Yan, mantuwa siya. Kayo ipakita siya sa inyo kasi wala siyang damit eh. Damit ka muna kaya para makita ka nila dito. Dali. Para makilala ka nila. Di ka, dali. Ayan, tapos malakpa ka doon ha para makita ka nila. Tapos makita ka ni daddy no. Ayan ka na. Ayan po yung The Gifted. The Gifted Nathan, siya po yan. Ayan, siya po yung susunod na henerasyon na sinasabi ko sa inyo. Saka huli-huli ang huling hiyang patak. Hanggang sa kahuli-huli ang henerasyon niya, ang F4 hindi na po mawawala. Tulad nga nasasabi ko sa inyo, wala na ako sa mundong ito pero ang F4 walang kamatayan. Kaya pagdiwang po tayo, mabuhay po ang F4 Family Friends forever. Yan po si Nathan, the gifted vlogger yan. Darating ang araw siya yung mahalilis sa akin. Kaya ngayon pa lang tinuturuan ko na siya. Mag-iisang taon na po siya. Kaya naging gifted siya, kaya naging vlogger siya kasi nasa tiyan pa lang siya ng mama niya. Naku, mama niya mahilig na sa TikToker si mama niya. Kaya nung ipinapanganak si mama niya, nag-aaring-king yan, nagmasakit na yung tiyan, nagti-TikTok pa. Hanggang sa ito, lumaki na. Lagi ko kasama, siyempre. Napipilitan akong turutuan, ay matalino po. Kaya, ayan, naging vlogger siya. Nakita niya may sarili na siya account. Yan, sige yan, kasi yan. Nathan, 3 points! Hello. Dali, batiin mo sila. Good morning sa inyong lahat. Ayan, siya po si Gifted Nathan. Ayan, the vlogger. Gifted Nathan Villanos, 3 points. Ayan, shout out ko sa kanila. Ayan, good morning mga ka-F4. Malapit na po ang birthday ko. Iniimbitahan ko po kayo. Ayan, kahit wala akong handa, umatin po kayo sa birthday ko. Malapit na po. December 17, ayan. Yung mga gusto magbigay sa akin ng gift dyan, magbigay na kayo, ayan. Birthday ko na po, 1 taon na po ako, ayan. Good morning po sa inyong lahat. Regalo sa ito, babalot ko. Shout out. Babalot ko sa kaon. Ayan. Para may... Shout out nga pala sa... Ay! Si Suay. Hello, Beshi. Buti pinapanood din yung vlog ko. Hindi kita nakita. Ayan. Sa mga taga-Korean dyan, ayan. Kinagagala ko kayo na makasama sa aking live. Ayan. Shout out kay Ma'am Maricar Belmeo. Ayan. Shout out po. Salamat po sa inyong pag-watch sa aking mga video. Ayan. Sa mga taga-Korean dyan, napakasaya ko kasi muli ko na naman kayong nakasama. Muli ko na naman po kayong nakapagod. Nang dahil sa aking sa aking Vice President, ayan, nakabalik na naman ako dyan sa inyo. Kaya pipilitin ko po, pag-isikapan ko po na kumari sana maka-member na rin po. Dahil kailangan ko rin po talaga yan. Yan. Kumusta na po kayong lahat dyan? Beshi, Suay. Ayan, Beshi, Ma'am Suay. Kumusta na po kayong lahat dyan? Sana hindi kayo nagbabago. Sana patuloy pa rin kayo na sumuporta, magmahal sa inyong lingkod. Hindi na po ako magpakahaba kasi malolobat na po ako. Gusto ko lang po kayong imbitahin na mag-join po. Kumari po sana sa mga gusto po magpa-member at mag-join sa F4 Family Friends Forever. Huwag niyo pong kalilimutan na i-follow po ang F4 Family Friends Forever. Kumari po sana i-follow niyo po. Ako po si Virginia Diaz, podcaster. At ito po ang podcast ko. Paki-follow na lang po ang aking social media account. Siyempre ang aking TikTok, Virginia Diaz 158. Ang aking Spotify account, Virginia Diaz. Music with Love by Virgie Diaz na patuloy na namamayagpag na. Yan, medyo lumalayo ng ating pangalan. Kumisikat na tayo. Pakihanap nyo lang po sa Spotify. Music with Love by Virgie Diaz. Sigurado lalabas na po yun. Nasa TV na rin po yun. Yan, kasi pinunay ko na siya. Siyempre ang Virgie Torregia Diaz, nasa Spotify ko rin. Ayan, sa aking YouTube Music, Virginia Diaz. Yan, nasa YouTube Music ko. Sa aking YouTube, 1,260 subscribers na po. Ayan, Virginia Diaz. Please subscribe. Pakipindot po ang notification bell. Pakipindot po ang all para updated po kayo sa aking mga next video.
sa aking Instagram account, Berhinga Diaz 3136, pakipollow na rin po. Kaya, salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos. Sana po lagi niyong naiisip na nandito lang ako, mahal na mahal ko kayong lahat. Sana po huwag tayong magbabago. Sana po, kung ano po yung gusto ng kapwa natin, matuto po tayong tanggapin. Kung ano po yung hilig ng kapwa natin, kung ano po yung nakakapagpapalala sa kapwa natin, wag na po natin ipuli. Matuto po tayong tanggapin. Dahil kanya-kanya lang po tayo ng gusto sa buhay. Kanya-kanya lang po tayo ng karapatan. Karapatan kong ipahayag ang aking saloobin. Karapatan kong mag-vlog. Karapatan ko to na videohan, mag-video. Lalo't wala naman ako nasasagasaan. Kasi trabaho ko po to. So kahit po ako nagbibideo, hindi niyo po ako pwedeng kontrolin, hindi niyo po ako pwedeng piliin kasi trabaho ko nga po. Alam ko naman kung saan ako dapat lumugar at alam ko naman kung kailan ako mapapahamak. Alam ko naman kung kailan ako magiging mabuti sa mga ginagawa ko. Trabaho ko po to at wala po tayong personalan. Ako po ay empleyado na ni Facebook. Pinapaalam ko po sa inyo lahat. Empleyado po ako ni YouTube. Kaya sino man sa inyo walang karapatan na pigilan ako sa pagbablog ko. Dahil trabaho ko nga po ito. Vlogger is a vlogger. Ako po si Berhinga Diaz, content creator at vlogger ng Barangay San Lombreras, GMA Cavite. At ako po si Berhinga Diaz, podcaster. At ito po ang podcast ko sa Berhinga Diaz. Vlog ko to, vlog mo to, vlog nating lahat. Kung maaari po sana, mag-join din po kayo sa aking page. Ang aking page po, ako, ang daddy, mga anak at mga kaibigan. Pag sinabing ako yun. Pag sinabing daddy ko, asawa ko, mga anak ko, mga kaibigan ko. So, yun po ay nasa 500 members na, public group din po yan. Ang F4 Family Friends Forever at ang akong daddy, anak at mga kaibigan ay magkapatid. So, kaya ako lang naman hindi gaanong pinopromote ang akong daddy dahil may mga members na rin po siya at hindi po lagi pong wala rin naman ang asawa ko dito. Kaya po, ang pinopromote po ngayon ay F4 Family Friends Forever. Yun na po ang pinopromote ko ngayon. Dahil sa pagmamahal ko sa mga kaibigan ko, sa pagmamahal ko sa inyong lahat,